Sample problem on a spiral curve. So, diretso na tayo sa sample problem. A spiral curve is proposed to have a minimum length of 42 meters and a minimum super elevation of 0.10 meter per meter width of roadway. If the maximum velocity to pass over the curve is 60 kilometers per hour, determine the radius and the degree of the simple curve. Sinulat na natin dito yung mga given. Of course, we have the super elevation na E, which is 0.10 meter per meter, and then you have K, which is the velocity. Dun sa mga equations natin on spiral curves, yung K natin is actually the velocity, which is ang unit dapat is naka kilometers per hour, kph. And then you required, of course, we have the radius and the degree of the simple curve. So ito yung dalawang ito. So, sinulat na rin natin yung mga equations dito kasi alam niyo naman, pag spiral curves, maraming kailangan memorize, no? So, para hindi na tayo hanap ng mga equations, dito na natin nilagay na agad, no? So, ito yung dalawang equations ng E. We have 0.0079 K squared over RC, tsaka itong 0.004, no? So, yung 0.004, ginagamit natin dito is, pag kino-consider natin is just 75% of K yung na-accommodate natin as kuha ng super elevation, okay? Tapos, ito naman yung degree, which is 20 meters over RC times 180 degrees over pi. Ito lang naman yung arc basis natin sa simple curve, no? Per 20 meters na length of curve. Para makuha natin yung degree given na meron tayong radius, okay? So, ito lang yung kukunin natin, no? First, kukunin natin si RC, tapos kukunin natin si D. Tapos, meron tayong dinagdag dito na length of curve sa function of velocity and radius. Okay. So, dito sa problem natin, makikita natin na merong nilagay dito na minimum length ng spiral natin is 42 meters. So, pag sinasabi natin na merong minimum length, madalas na ginagamit natin dito is yung equation na to, no? Para makuha natin si E or si RC. Kasi, yun, madalas na kapag ito yung ginagamit, lalagpas siya dito sa minimum na length ng spiral. So, pwede natin i-try yan mamaya, no? Anyway, unahin muna natin yung E, which is 0.004 K squared over RC para makuha natin si RC. Okay? So, proceed tayo dito, no? So, ito yung gagamitin natin. Kukunin natin si RC, yung nasa denominator. So, of course, ililipat natin yan sa kabila. So, we have RC is just equivalent to 0.04 tapos 0.04 tapos K squared over E. Tapos meron tayong 0.004 times 60 kph squared. So given na yan, naka-kph na yan, Tapos 0.10. Tapos RC natin, meters na yung lalabas dito. Okay? So we have RC is just equivalent to, calculator tayo, no? 0.004 times 60 squared divided by 0.10. That's 144 meters. Yan. Tapos i-check natin, no? Check natin dito sa equation natin. Ito, what if yung RC natin is 144, makukuha niya ba yung LC, which is dapat greater than 42 meters siya, no? Kasi minimum length niya yung 42. Okay? So, i-try lang natin, no? So, trying at RC equals 144 meters. Ano daw si LC or yung length ng curve? So, dito na tayo sa calculator diretso, no? 0.036 times 60 cube yan, no? Raised to the power of 3 divided by RC na 144. So, that's 54 meters. So, 54 meters which is greater than the minimum na 42 meters. Okay? So, solve tayo dito sa RC natin. This one is accepted kasi greater than 42 meters siya na the minimum. Tapos meron na tayong RC, kukunin na natin si degree of curve, no? So degree of curve, we have 20 meters divided by 144 meters times 180 over pi. Degrees yan, So magkakancel yung dalawang meters dyan, degree yung makukuha natin. Dito tayo sa calculator, that's 20 times 180 divided by 144 times pi. We have 7.96 degrees. Ito na ngayon yung degree of curve natin. Okay? So, i-try natin yung sinasabi natin kanina na what if ito yung gagamitin natin? 0.0079. Ano yung makukuha nating RC? So, of course, dito natin yan ilalagay. Ito na lang, no? So, what if RC is equivalent to 0.0079 K squared divided by E? So, we have
0.0079 times 60 squared divided by 0.1. That's 284.4. 284.4 meters. Ngayon, itry natin kung ano yung value ng LC kung 284.4. So, we have LC is equivalent to, dito naman tayo sa calculator agad, no? So, that's 0.036 times 60 power of 3. Divide lang natin, divide natin siya ng 284.4. Bale, ito lang yung sinunod natin na equation yan. Ito. This one, no? 0.036 times 60 cube divided by RC na. Yun nakuha natin na bago. 284.4. That's 27 meters. So, 27.34 meters, which is less than the minimum na 42 meters. Okay? So, hindi siya pwede, no? Kasi minimum tayo ng 42 meters. So, ito yung gagamitin natin na radius. RC equals 144 meters. So, and then the degree is 7.96 degrees. Yun yung degree ng simple curve natin. Okay? So, I think yun na yun, no? Para sa sample problem na to. And, yun. Thank you ulit for watching and see you sa mga next na sample problems natin dito sa virtual classroom natin or sa channel natin. Thank you!